Mamaya na ang confirmation of charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Kaugnay pa rin ito sa umano'y crimes against humanity nang ipinatupad ang war on drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon. Masaya naman ang ilang mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings o EJK dahil hudyat na raw ito ng pag-usad ng kaso. Mula sa The Netherlands, magbabalita si Angela Lagunzad Castro. Justice for the victims of the Duterte's crimes! Ito ang sigaw ng ilang pamilyang biktima ng war on drugs ng Administrasyong Duterte dito sa The Hague, Netherlands. Kasama nilang nananawagan ng hustisya ang mga miyembro ng Duterte Panagutin Network, mga human rights advocates, kabilang ang mga abogadong sina Attorney Cristina Conti at Attorney Nery Colmenares. Nagsagawa rin sila ng press conference sa bisperas ng confirmation of charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At pagdidiin nila, managot si Duterte para mabigyan ng katarungan ang mga biktima ng extrajudicial killings o EJKs noong nakaupo siya sa pwesto. This is the decision of all the best practices in all countries. Kaya kaabang-abang talaga. Para sa mga victims na kasama ko, pareho lang kami nakakapa. Titignan natin kung anong nangyayari. Pero sana sa haba ng panahon ng paghahanda, talagang sabi namin na naiintindihan namin kung anong nangyayari. Bagaman naantala ng 5 buwan ang confirmation of charges, natutuwa pa rin ang mga pamilya ng mga biktima na sa wakas ay matutuloy na ito. Nagpapatunay raw ito na may saysay ang kanilang mahabang laban. Nananatili rin silang positibo sa kalalabasan ng kaso. May mensahe rin ng ilang pamilya para sa mga supporter ng dating Pangulo. Check ourselves again, nilay po tayo, mag-contemplate tayo. Bakit sumusuporta pa rin ang mga tao despite na sinasabi na may mga namatay dahil kay Duterte, bakit pa rin nila sinusuportahan si Duterte? Samantala, pinili ni Duterte na hindi sumipot o i-waive ang kanyang karapatang dumalo sa confirmation of charges. Para kay Lori Pasco, ina ng 2 biktima ng EJK, hindi nito pahihinain ang kanilang determinasyon. Dapat po ng maayos yung charges at maintindihan ng kanyang abogado at maiparating kay Duterte dahil sabi nga hindi siya attend. Alas 10 ng umaga, oras dito sa The Hague o alas 5 ng hapon sa Pilipinas, magsisimula ang confirmation of charges hearing sa Pre-Trial Chamber 1 dito sa International Criminal Court. Ang gagawing confirmation of charges ng ICC ay hindi pa talaga ang mismong paglilitis o trial. Sa yugtong ito, tutukuyin pa lamang ng mga hukom kung may sapat na ebidensya upang ituloy ang kaso sa aktwal na paglilitis. 4 na araw ang inilaan para sa pagdinig na ito na gagawin sa Courtroom 1. 3 judges ang didinig sa pangunguna ni Presiding Judge Iulia Antonuanela Motok. Crimes against humanity ang kaso laban sa dating Pangulo base sa 3 counts of murder para sa mga kaso ng pagpatay mula noong mayor siya ng Davao City dahil sa Davao Death Squad, hanggang sa mga Oplan Tokhang noong panahon ng kanyang pagkapangulo. Una nang pinagbigyan si Digong na huwag dumalo sa mga pagdinig. Sa statement ng pamilya, hindi rin muna pinayagan ng in-person family visits kay Duterte habang nagsasagawa ng mga pagdinig, bagamat pwede ang telephone calls. Tinukoy na rin ang Filipino legal team ni Digong na dadalo sa mga pagdinig. Sina Salvador Medialdea, Martin Delgrad III, Silvestre Bello III, Alfredo Lim Jr., Cesar Dulay at Salvador Panelo. Mula sa The Hague, Netherlands, Angela Lagunsad Castro para sa 1PH.